Binigyan siya ng masamang tingin ng lalaki nang ipaliwanag ng bata na ang mga tao ay nag-aalala tungkol sa pagkawala ng mga hayop sa lugar at na ang bilang ng mga reklamo ay dumami at ang pulisya ay nagsimula ng isang aktibong investigasyon. Itinuro ang kanyang kamay sa kanyang nasasakupan. Ang psychokinetic ay nag-utos sa kanya na manahimik ka. Isang alon ng enerhiya ang tumama sa alak sa mukha. Isang patak ng dugo ang tumulo sa kanyang pisngi. Sinabi ng scientist na hindi siya maaaring makipagtalo. Humingi ng paumanhin ang estudyante, at nahulog sa sahig ang kanyang basag na salamin. Inutusan ng matanda na kumuha ng mga hayop mula sa ibang lugar kung mangangaso at ito ay masyadong mapanganib. Pumikit ang bata at tumalikod. Tinanong ng lalaki kung bakit kailangan niyang ipaliwanag ang gayong mga bagay, lumingon at patungo sa labasan. Insulto ng psychokinetic ang kanyang mag-aaral, na nagbabanta sa pagniniting ng kanyang mga kilay. Nagpasya ang scientist na hindi siya susuko ng ganoon kadali, dahil napakahirap para sa kanila, upang makakuha ng anumang mga resulta dito proyekto. Dumating ang gabi, walang nakabukas na ilaw sa mga bintana ng bahay. Madilim ang kwarto, natutulog si Jiwoo sa tabi ng kanyang mga alaga. Natutulog si Kaden. Nakaupo, tumindig ang balahibo niya. Isang kumpol ng asul na ulap ang lumitaw sa paligid niya. Binuksan ng ginger cat ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang paa. Sa susunod na sandali, kinuyam niya ang kanyang kamao, tinitingnan ang kanyang mga paa. Nagalit ang awakened one na hindi bumalik sa kanya ang kanyang kapangyarihan, dahil ang problema ay hindi ito sapat upang mapabuti ang kanyang pisikal na kalusugan, dahil ang dami ng enerhiya na ginamit ay sobra para sa isang mahinang katawan. Sa pag-alala kung paano nag-squat ang kanyang kaibigan sa eskinita, ipinalagay ni Kaden na hindi bumabalik ang kapangyarihan dahil kailangan niyang ilipat ang ilan sa mga ito sa bata. Ang batang lalaki sa kanyang mga alaala, ipinikit ang kanyang mga mata at sinubukang habulin ang kanyang hininga. Nagpasya ang ginger cat na maaari silang kumilos ng iba sa sitwasyong iyon, dahil kung hindi ay maaaring may nangyaring masama. Naalala kung paano itinuro ng matanda ang kanyang kamay sa direksyon nila ang awakened at nanindigan na magkikita silang muli, na inilagay ang isang paa sa kanyang baba. Naisip niya na ang psychokinetic ay maaaring mapanganib, dahil natagpuan niya ang lakas ng loob na makisali sa isang mahigpit na ipinagbabawal na eksperimento. Kaya hindi makakalimutan ng lalaki na ibinunyag ng schoolboy ang kanyang sikreto. Nakapikit, naisip ni Kaden na kung sila ay papaloran, ang estranghero ay magpapasya na tumakas. Kung hindi, sila ay nasa malaking problema. Ipinikit ni Jiwoo ang kanyang mga mata dahil sa bangungot na kanyang nararanasan. Nakarinig ng buntong hininga, tumangala ang ginger cat. Alam niyang bangungot iyon nang makita niyang nagngangalit ang kanyang kaibigan. Pawis ang buong mukha ng bata. Napagpasyahan ng awakened na hindi nakakagulat na binabangungot siya, kung isa sa alang-alang kung gaano karaming nangyari sa kanya sa maikling panahon. Ibinuka ng bata ang kanyang bibig at sinabing nahihirapan siyang huminga, na parang may kung anong dumidiin sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Kaden habang nakahiga sa dibdib ng kaibigan. Tumutulo ang pawis sa buong katawan niya. Napalingon sa takot ang ginger cat. Agad siyang bumaba sa dibdib ng kaibigan. Ang bata ay tumalon mula sa kanyang kinatatayuan upang habulin ang kanyang hininga. Ang awakened one ay tumalikod na nagtataka kung saang punto ito maaaring nangyari. Sinabi ng schoolboy na nagkaroon siya ng bangungot na may umaakyat sa kanya at sinimulan siyang sakalin. Galit na galit si Kaden sa naturang formulation. Binigyan siya ni Jiwoo ng nagtatanong na tingin. Ang orange cat ay nagpahayag ng kanyang pag-unawa. Niyakap ng bata ang kanyang sarili sa balikat at iminungkahi na magkaroon siya ng bangungot dahil sa lahat ng mga kaganapan na nangyayari. Ibinaba niya ang kanyang mga mata, idinagdag niya na iniisip pa rin niya ang sinabi ng kaibigan. Tinanong ng awakened one kung pinag-uusapan niya ang mga estranghero. Sumagot naman ang binata. Idinagdag na marami siyang iniisip tungkol sa lahat ng bagay na mumungay. Nagulat si Kaden na talagang pinakikinggan siya, dahil sa tingin niya ay matatawa lang ang kaharap niya sa lahat ng kilos niya,
tumalikod. Napabuntong hininga ang orange na pusa, napakamot sa pisngi. Tumawa ang bata, niyakap ang kanyang mga tuhod. Nagpasalamat siya sa pusa sa kanyang pag-aalala. Nanlaki ang mga mata ng awakened sa gulat nang marinig niyang natuwa ang estudyante sa pag-iisip na may nag-aalala sa kanya. Malungkot si Caden. Namula sa kahihiyan ang orange cat at sumigaw na hindi siya mag-aalala sa bata. Tanong ni Jiwo kung walang nag-aalala sa kanya. Kinumpirma ito ng awakened na nakabuka ang bibig at ipinaliwanag na sinabi lang niya ang lahat ng iyon dahil natulungan siya noong siya ay nasugatan. Kaya hindi siya dapat magsalita ng ganoong kalokohan sa susunod na galit na tumalikod si Caden at naisip na wala siyang ganoong karami, oras na mag-alala tungkol sa isang tao na kumamo sa kanya pisngi, naisip niya kung ito ba ay talagang isang pagkakamali. Lumingon ang orange cat at nagpas siyang ibahagi sa kanyang kaibigan ang isang epektibong paraan upang paunlarin ang kanyang mga kakayahan. Kung talagang nag-aalala siya, ang silid ay naiilawan ng mga street lamp. Tinanong ng binata kung may espesyal na programa para dito at kung talagang tuturuan siya kung paano gamitin ang kanyang kakayahan. Sumagot ang awakened one sa pagsang-ayon at hiniling na huwag nang magtanong ng mga hanggal na tanong. Bumagsak ang ilaw sa hagdan. May mga saradong kahon sa basement. Sa pagtingin sa paligid Caden, napagpasyahan na ang silid na ito ay sapat na maluwag para sa pagsasanay. Sumagot ang bata na malaki ang espasyo dahil hindi sila nag-imbak ng mga gamit sa basement. Sa pagtingin sa kanya, iminungkahi ng ginger cat na magsimula silang tumingin sa ibaba. Sinabi niya na ginamit ng kanyang kaibigan ang kanyang mga kakayahan nang hindi sinasadya at binuo ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit, ngunit sa isang espesyal na pamamaraan, ang pag-unlad na ito ay magiging mas mabilis at mas epektibo. Pinagmasdan ng mabuti ng schoolboy ang kanyang kasama. Nagkatinginan ang mga bida. Nagbabala ang awakened one na maaaring hindi agad lumabas ang resulta. Ipinaliwanag ng pusa na ang pag-unlad ng mga kakayahan ng isang awakened ay napakadalas. Tumatagal ng mahabang panahon. Nararapat din na alalahanin ang mga salik na nakakaimpluwensya ng talento at mga pamamaraan ng pagsasanay, ngunit marahil ang resulta ay lilito kahit na pagkatapos ng ilang dekada. Nagtaas ng kilay si Jiwo sa disappointment, bumaba ang kanyang mga kamay, napagpasyahan niya na malaki ang posibilidad na walang pag-unlad. Sinabi ni Caden na imposibleng hulaan ito ng tumpak dahil ang lahat ay nakasalalay sa talento. Ang kawalan ng kakayahan na bumuo ng mga kakayahan at ang kanilang hindi epektibong paggamit ay ganap na magkakaibang mga bagay. Ang buong paglulubog sa paggalaw ay dapat tumagal ng ilang buwan. May isang plastic cup sa mga kahon. Tinanong ng lalaki kung gaano katagal ang kanyang kaibigan upang bumuo ng mga kakayahan. Itinaas ang kanyang paa. Sinabi ng orange cat na inimbento niya ang pamamaraang ito lalo na para sa kanya. Kumaway ang kanyang paa, hiniling niya ang bata na lumapit. Ang awakened one ay naglagay ng malambot na paa sa dibdib ng kanyang kaibigan. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang pusa sa pagdiin sa dibdib. Isang asul na liwanag ang lumitaw sa ilalim ng kanyang paa. Naramdaman ng binata ang parehong mga sensasyon tulad ng kapag nagpapadala ng kapangyarihan. Kumikislap ang kanyang puso. Ang mga ugat ng mga kakayahan ng awakened ay lumago sa loob nito. Kaya sa bawat tibok ng puso, ang dugo ay nagdadala ng enerhiya sa buong katawan. Nagpasya ang pusa na ilagay ang kanyang mga kapangyarihan dito upang matulungan ang kanyang enerhiya na umikot sa buong katawan at gawing mas epektibo ang paggamit ng mga kakayahan. Nakataas ang kanyang kilay, sumang-ayon ang estudyante na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Inihayag ni Caden na nagsisimula na siyang maglipat ng proseso. Isang mahinang pinagmumula ng liwanag ang lumitaw sa ilalim ng kanyang paa. Nagsimulang lumitaw ang kidlat mula doon. Ang mag-aaral ay clenched kanyang ngipin, ibinaba ang kanyang mga tainga. Ang orange cat ay humiling sa kanya na huwag pansinin ang sakit. Pumikit si Jiwo. Isang asul na ulap ang lumitaw sa paligid niya. Nagsimulang mag-dart ang kidlat sa lahat ng dako. Isang maliwanag na flash ang lumitaw sa hangin.
Ibinuka ng lalaki ang kanyang bibig, sinusubukang habulin ang kanyang hininga, pinunasan ang kanyang noo gamit ang kanyang paa. Napagtanto ng awakened na napakahirap para sa kanya na gawin ang anumang bagay sa kanyang sarili. Nanlaki ang mata ni Young sa gulat. Sinabi ni Kayden na kailangan niyang magsanay ng husto upang magamit ang mga kakayahan. Itinaas ang kamay sa paligid kung saan lumilipad ang usok, tinanong ng bata kung ito ay katulad ng ginawa ng kanyang kaibigan. Napataas ang kilay ng Orange Cat sa gulat. Sinabi ng schoolboy na kaya niyang kontrolin ang kanyang energy. Nagliwanag ang puso niya. Sa pagsusuri sa kanyang katawan, naunawaan niya kung paano ito ginawa ng kanyang kaibigan. Ang Awakened One ay nagtanong kung paano niya maililipat ang energy ng ganoon kadali. Magkatapat na nakaupo ang mga bida sa sala. Nakaupo siya sa posisyong lotus. Nakapikit ang kanyang mga mata, lumitaw ang asul na enerhiya malapit sa kanyang dibdib. Pinagmasdan siya ng mabuti ni Kayden na nakapikit. Naisip ng pusa na ilagay ang kanyang enerhiya sa bata upang maramdaman niya ang paggalaw ng enerhiya sa kanyang katawan. Ngunit hindi kapanipaniwala ang nangyari, dahil hindi lang niya naipalaganap ang enerhiya sa buong katawan niya, kundi pati na rin itong kolektahin sa kanyang puso. Ibinuka ng lalaki ang kanyang bibig sa loob, nakatingin sa kanyang mga kamay. Tinanong ng binata kung ginagawa niya ba ang lahat ng tama. At kung talagang nag-iipon ng enerhiya sa kanyang puso. Inulit ng Awakened One na napakahirap makamit ang mastery. Ipinaliwanag ng pusa na ang pamamaraang ito ay napakakaiba. Napakamot sa ulo ang bata at natatawang nakatingin sa ibaba ng paaralan. Binanggit ni Boy ang kanyang pag-asa na maramdaman man lang kung paano gumagalaw ang enerhiya sa kanyang katawan. Nalungkot siya sa katotohanang maaaring wala siyang talento para dito, marinig ang vibration ng telepono. Tumalikod ang mga bayani, tumatakbo sa hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Tanong ni Jiwo, dahil sa sobrang bilis ng oras, bumaba mula sa second floor na may dalang backpack. Naalala niya ang tungkol sa pagkain. Ang lalaki ay kinakabahang naglagay ng orange cat food sa isang mangkok. Umupo si Kayden sa tabi nito. Patuloy na nakahiga ang pasang gray na walang malay sa sopa, ikanaway ang kanyang kamay. Nagpaalam ang binata at sinabing mag-iiwan siya ng pagkain para sa mga naliligaw na pusa sa likod bahay. Ang ginger cat ay naiwan mag-isa sa walang laman na silid, nakayuko ang kanyang ulo, siya ay nakahinga ng maluwag, nakatingin sa mangkok. Ang Awakened ay naisip na ang kanyang kaibigan ay pinakain ang mga hayop, ngunit ganap na nakalimutan ang tungkol sa kanyang sarili. Naaalala ang kanyang mga salita tungkol sa talento na si Kayden, na makitid, kanyang mga mata, dinilaan ang kanyang paa. Inisip ng Orange Cat na ang dami ng enerhiya ay maaaring maliit upang mapansin, ngunit ang bata ay tiyak na natutunan na tipunin ito sa kanyang puso. Ito ay katulad ng kung ang isang gising ay pinagsama ang kanyang mga kakayahan. Pinunasan ang kanyang ilong, naisip ng pusa na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang tao na mabilis na umunlad. Dinilaan niya ang kanyang paa, natigilan siya at inisip kung ganoon nga ba kabisa ang kanyang pamamaraan. Bamuka ang kanyang bibig, napagtanto ni Kayden na hindi niya kailangang ipakita o ituro ang sinuman sa kanyang buhay. Inisip ng Awakened One na kung kailangan niyang ipakita ang kanyang pamamaraan, kung gayon mayroong ibang tao na may parehong napakalaking pag-unlad tulad mo, na nangangahulugang salamat sa kanya na naramdaman ng bata ang enerhiya sa kanyang katawan, napagtanto na ang walang kapantay na henyo ay hindi ang binata, ngunit kanyang sarili. Ngumiti ng malapad ang Orange Cat at tinapik ang buntot sa sahig. Tumakbo sa kwarto si Stray Cats. Si Kayden ay tumingin sa kanila nang may pagtataka, nakita kung paano ang mga ligaw na hayop ay sumuntok sa kanyang mangkok. Napagtanto ng Awakened One na naubos na nila ang lahat ng kanilang pagkain. Ang mga pusa, na may kumikinang na mga mata, ay ibinuka ang kanilang mga bibig.